Si Jonelle Matthews ay isinilang noong February 9, 1972 sa Santa Barbara, California sa kanyang inang si Terry Vieira Martinez. Sa panahong iyon, si Terry ay isang bata pa lamang, 13 years old, nang isilang niya si Jonelle sa Santa Barbara Cottage Hospital. Bagamat buong puso niyang tinanggap ang pagiging ina noong una, napagtanto ni Terry makalipas ang halos isang buwan na hindi pa siya handang gampanan ang responsibilidad ng pagiging magulang. Kaya noong March 1972, ipinaampon ni Terry si Jonelle sa pag-asang magkakaroon ito ng mas magandang buhay kaysa sa kaya niyang ibigay. Sa parehong panahon, isang mag-asawa sa Greeley, Colorado, sina Jim at Gloria Matthews, ang masigasig na naghahanap ng isa pang anak upang madagdagan ang kanilang lumalaking pamilya. Nang mabalitaan nila ang tungkol kay Jonelle at ang pangangailangan nito ng mga mag-aampon, nagpasya sina Jim at Gloria na tanggapin siya bilang sarili nilang anak. Tinanggap si Jonelle ng buong puso ng pamilya Matthews at agad siyang naging bunsong kapatid ni Jennifer, ang kanilang anak. At mula noon, tila naging kumpleto na ang pamilya Matthews. Habang lumalaki si Jonelle, pinalaki siyang matatag at may sariling paninindigan. Bagamat tinatawag ng ilan ang kanyang pagiging palaban bilang pasaway, alam ng lahat ng nakakakilala sa kanya na isa siya sa pinakamatalinong 12 years old sa kanilang community. Palagi siyang may malalaking plano sa buhay at para sa kanya, ang bawat maliit na okasyon ay tila isang malaking selebrasyon dahil sa kanyang positibong pananaw sa buhay. Kaya noong 1984, habang abala ang lungsod ng Greeley, Colorado sa paghahanda para sa Kapaskuhan, abot langit ang pananabik ni Jonelle na makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kasamaan ay hindi nagpapahinga kahit sa panahon ng Pasko. Tulad ng nakagawian, ang Franklin Middle School, kung saan nag-aaral sina Jonelle at Jennifer, ay naghahanda para sa taunang holiday concert ng kanilang choir. Isa si Jonelle sa mga piling estudyanteng napili upang magtanghal at matagal na niyang inaabangan ang gabi ng konsyerto. Gayunpaman, ilang araw bago ang konsyerto, nagkaroon ng sipon si Jonelle. Hindi man ito malubha, naging sagabal ito para sa isang batang sabik na makasama ang kanyang mga kaibigan bago ang bakasyon sa Pasko. Pagsapit ng December 20, ilang araw na lang bago ang Pasko, halos nakiusap na si Jonelle sa kanyang mga magulang na payagan siyang pumasok sa paaralan. Hindi tulad ng karamihan sa mga batang kaedad niya, nagagawin ang lahat upang makaiwas sa klase, si Jonelle ay determinado talagang pumasok. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na maayos na ang kanyang pakiramdam at nangangakong magpapahinga kapag kinakailangan sa maghapon. Ipinunto rin niya na may mga regalo siyang nais ibigay sa kanyang mga kaibigan bago sila pansamantalang maghiwa-hiwalay para sa winter break. Bukod pa rito, matagal na niyang inaabangan ang holiday concert at ayaw na ayaw niyang makaligtaan ito. Kaya't pumayag sina Jim at Gloria na papasukin si Jonelle sa paaralan at dumalo sa konsyerto sa isang kondisyon. Kailangan niyang umuwi agad pagkatapos ng pagtatanghal upang magpahinga. Sa kasamaang palad, wala sa kanyang mga magulang ang makakadalo sa konsyerto ng gabing iyon. Nangako ang ama niyang si Jim kay Jennifer, ang nakatatandang kapatid ni Jonelle, na manonood siya ng laro nito sa basketball. Samantalang kailangang bumiyahe ng ina niyang si Gloria papunta sa kabilang dako ng bansa, matapos mabalitaan na may karamdaman ang kanyang sariling ina. Kahit wala ang kanyang pamilya sa audience, labis pa rin ang kasiyahan ni Jonelle na maging bahagi ng munting palabas ng kanilang paaralan. Sa simula ng programa, nakasama pa niya ang kaibigang si Diana Ross at nakasiguro rin siya ng masasakyang pauwi sa pamamagitan ng ama ni Diana na si Russell. Naging matagumpay ang konsyerto, eksaktong tulad ng inaasahan ni Jonelle. Sa biyahe pauwi sakay ng sasakyan ni Ginoong Ross, masayang nagkukwentuhan sina Jonelle at Diana tungkol sa naganap na konsyerto, ang kanilang araw at ang mga plano para sa Pasko. Sa paningin ni Jonelle, ito na ang perpektong pagtatapos ng isang kahangahangang araw. Sa kasamaang palad, malayo pa sa katapusan ng gabing iyon para kay Jonelle. Pagsapit ng 8:15 ng gabi, huminto ang sasakyan ni Russell sa gilid ng bangketa sa tapat ng bahay ni Jonelle. Nagpaalamanan ng dalawang magkaibigan
at binati ang isa't isa ng maligayang Pasko. Bumaba na si Jonelle mula sa sasakyan at naglakad paakyat sa driveway patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Nanatili muna sina Russell at Diana sa kanilang kotse at maingat na pinanood si Jonelle upang masiguradong ligtas itong makakapasok. Pagkapasok sa loob, pinailaw ni Jonelle ang ilaw sa may foyer bilang senyas na ligtas na siyang nakauwi. Matapos nito, umalis na sina Russell at Diana pauwi sa kanilang tahanan. Hindi nila alam na sila na pala ang huling makakakitang buhay kay Jonelle. Bandang 8:30 ng gabi, ayon sa tala, may natanggap na tawag sa telepono ang pamilya Matthews at si Jonelle mismo ang sumagot. Kinuha pa niya ang mensahe para sa kanyang ama dahil ang tumawag ay nais makausap si Jim. Si Jim ay punong guro sa Platte Valley Elementary School at ang tumawag ay isa sa mga guro na nais ipaalam na hindi siya makakapasok sa trabaho kinabukasan. Iyon na ang huling pagkakataong may nakarinig kay Jonelle, maliban na lamang sa isa pang nilalang, ang aninong nagkukubli sa dilim. Pagkatapos ng tawag, sinasabing pumuwesto na si Jonelle sa kanilang sala upang magpahinga. May isang particular na pwesto sa sopa na paborito niya, tila baga nakapangalan na iyon sa kanya. Kilala siyang umuupo sa bahaging iyon ng sopa, katabi ng magarang Christmas tree ng kanilang pamilya, habang nagpapainit mula sa space heater. Nakaupo sa tabi ng kumukutitap na ilaw ng Christmas decoration at tila perpektong sagisag ng Kapaskuhan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan ng gabing iyon. Bandang 9:30 ng gabi, isang oras matapos ihatid si Jonelle, dumating na si Jim sa kanilang bahay. Wala si Jonelle at bagamat hindi ito agad kahina-hinala, inakala niyang baka nagtagal lang ito kasama ang mga kaibigan. Sa kabila ng kasunduang dapat ay dumiretso siya ng uwi. Ngunit pagpasok ni Jim sa sala, may 3 bagay siyang agad na napansin sa sopa, mga bagay na hindi niya inaasahang makita. Una sa lahat, bukas ang heater ngunit wala ni isang tao roon upang damhin ang init nito. Pangalawa, nakakalat sa likuran ng sopa ang paboritong balabal ni Jonelle. Parang basta na lang ito inalis ilang sandali lang ang nakaraan. At panghuli, nakapwesto ng maayos sa harap ng kanyang karaniwang upuan ang isang pares ng sapatos niya, tila isinipa iyon palayo sa oras na siya'y naupo. Sa gitna ng maaliwalas na tanawin ng sala, ang tanging kulang ay si Jonelle. Sinikap ni Jim na manatiling kalmado habang mabilis niyang sinuyod ang buong bahay, umaasang makikita niya ang kanyang bunsong anak. Ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, wala siyang natagpuang kahit anong palatandaan ng presensya ni Jonelle. Habang nasa itaas siya, narinig niyang bumukas ang pinto sa ibaba at dali-daling bumaba ng hagdan. Sa kanyang pagbaba, sandali siyang nakahinga nang maluwag nang makita si Jennifer, na kararating lang bandang 10:00 ng gabi. Wala namang kamalay-malay si Jennifer sa pag-aalalang bumabalot sa kanyang ama. Nang sabihin ni Jennifer na hindi niya nakita si Jonelle buong gabi, agad na sumiklab sa dibdib ni Jim ang pakiramdam na may hindi tama. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, agad niyang tinawagan ang pulis at iniulat na nawawala ang kanyang anak. Makalipas lamang ang 15 minuto, dumating ang mga pulis ng Greeley sa bahay ng pamilya Matthews sa 320 43rd Avenue Court. Sa gitna ng malamig na gabi ng taglamig, itinuturing nilang seryoso ang posibilidad ng isang batang nawawala. Habang nagsasagawa ng pagsusuri ang mga pulis sa loob at labas ng bahay, ikinagulat nila na walang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok o pakikipagbuno. Sa unang tingin, pinaniniwalaan ng mga awtoridad na maaaring kusang umalis si Jonelle. Kahit pa malinaw na iniwan niya ang bahay na walang sapatos o kahit jacket, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang batang susuong sa gabi ng taglamig. Tiniyak ni Jim sa mga investigador na kung sakaling lumabas man ang kanyang anak nang nakapaa sa gitna ng niebe, hindi ito makakalayo. At nang masinsinang tingnan ng mga pulis ang paligid ng bahay, may natuklasan silang kakaiba, mga bakas ng paa sa niebe sa paligid ng mga bintana ng sala. Mas malalaki ang mga bakas kaysa sa maaaring iwan ng isang batang babae at tila nagpapahiwatig na may isang taong lihim na naninilip mula sa labas ng bahay.
Sa kabila ng nakakakilabot na natuklasang ito, nanatili sa kanilang unang teorya ang mga awtoridad na si Jonelle ay maaring naglayas. Kalaunan, naglabas ang mga investigador ng isang pahayag ukol sa kanyang pagkawala. Huling nakita si Jonelle na nakasuot ng pulang blusa, dark gray na sweater vest, charcoal gray na palda, light blue na ski jacket, at mga house slippers. Muling pinilit ni Jim na kumbinsihin ang mga pulis na halos imposibleng lumayas si Jonelle. Sinabi ni Jim, marami siyang magandang bagay na inaabangan. May kaibigan siyang pupunta upang mag-overnight pagkatapos ng pagkawala niya. Kasali siya sa Christmas presentation sa simbahan. Mahilig siya mag-perform, tapos Pasko pa. Bagamat tinanggap ng mga pulis ang mga sinabi ni Jim, ipinagpatuloy nila ang investigasyon ng pagkawala ni Jonelle mula sa pananaw na siya'y tumakas. Sinuri ng mga pulis ang locker at kwarto ni Jonelle upang maghanap ng anumang ebidensya ng plano niyang tumakas. Walang ikinagulat si Jim at Gloria dahil hindi nila natagpuan ang kahit anong hindi pangkaraniwan. Nang hindi pa rin umuuwi si Jonelle pagkatapos ng ilang araw mula nang mawala, naniwala na ang pulisya na hindi naglayas si Jonelle. Sa karamihan ng mga kaso ng mga batang naglalayas, karaniwang nagbabalik sila sa bahay sa loob ng ilang araw. Nang magbago ang focus ng mga pulis at magsimulang suriin ang posibilidad na si Jonelle ay kinidnap mula sa kanilang bahay, iisa lamang ang naging pangunahing suspect na naiisip nila. Ang ina ni Jonelle, si Terry Viera Martinez. Hindi naman bihira na ang mga biological na magulang ay makipag-ugnayan sa kanilang mga anak na ipinagkaloob na sa adoption matagal na panahon na ang nakalipas. Kaya't sa loob ng ilang linggo, minonitor ng mga investigador ang mga galaw ni Terry upang makita kung may anumang indikasyon na siya ay sangkot sa pagkawala ni Jonelle. Habang ang pamilya ni Jonelle ay nag-aalala at nagpanik na may masamang nangyari sa kanilang anak, ang orihinal na hinala ng pulisya na si Terry ang may kinalaman sa pagkawala ni Jonelle ay naging isang malaking maling akala at walang sapat na pruweba. Sa katunayan, hindi alam ni Terry na nawawala ang kanyang biological na anak. Higit pa roon, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan kay Jonelle. Ininterview ng mga investigador ang mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, guro, at halos lahat ng taong maaaring nasa paligid ng bahay ng pamilya Matthews noong gabi ng December 20, 1984. Sa kasamaang palad, lahat ng lead o posibleng impormasyon ay humantong lamang sa wala at unti-unting nawala ng direksyon ang kaso ni Jonelle. Hindi lamang si Jonelle ang nawawalang bata na gumugulo sa isipan ng sambayanang Amerikano. Noong dekada 70 at 80, higit sa 1 milyong bata ang nawawala sa Estados Unidos taon-taon. Isang buwan matapos mawala si Jonelle, nag-ulat ang istasyong KMGH tungkol sa isang 24 hours prayer vigil para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Isinagawa ito sa simbahan sa Greeley na dinaluhan ng pamilyang Matthews. Nagpatuloy ang mga prayer vigil sa iba't ibang simbahan sa Greeley simula tanghali ng araw na iyon. Si Jim, Gloria, at ang kanilang 16 years old na anak na si Jennifer ay miyembro ng Sunnyview Church of the Nazarene. Sa kabila ng pagsubok, matatag ang pananampalataya ng pamilya Matthews. Nanatiling matibay ang kanilang paniniwala na buhay pa si Jonelle at isang araw ay matatagpuan din. Magtitiis pa rin kami, ani Jim. Hindi kami susuko. Lumipas ang mga buwan mula nang mawala si Jonelle at noong March 1985, nagsalita si Pangulong Ronald Reagan tungkol sa nakakabahalang bilang ng mga batang nawawala sa buong bansa. Batid niya ang kapangyarihan ng media, kaya nanawagan siya sa mga mamamahayag na tulungan ang mga investigador sa paghahanap at pagbabalik ng mga nawawalang bata. Sa kanyang talumpati, binanggit mismo ni Reagan ang pangalan ni Jonelle. Noong May 1985, isang posibleng ebidensya ang natagpuan nang makakita ang isang magsasaka ng bahagi ng anit ng tao sa kanyang lupain sa Weld County. Gayunpaman, matapos ang masusing pagsusuri, napag-alamang ang balat at buhok na nakakabit sa anit ay hindi tumutugma kay Jonelle. Matapos makumpirmang hindi kay Jonelle ang mga buto, sinabi ni Gloria, "Hindi talaga ako handang makita ang anit, pero isa itong bagay na kailangang harapin.
Nakaramdam ako ng matinding ginhawa nang malaman kong hindi si Jonelle iyon. At sa kabila ng panandaliang ginhawa ng pamilya Matthews, malinaw na muling napako ang investigasyon, wala na namang bagong lead, at nanatili itong ganito sa loob ng mahabang panahon. 10 taon ang lumipas na walang bagong impormasyon, walang palatandaan kung buhay pa si Jonelle, at walang pag-asa na siya'y matatagpuan sa lalong madaling panahon. Halos 1 dekada matapos mawala si Jonelle, napilitan sina Jim at Gloria na ipadeklarang legal na patay ang kanilang anak. Sa kabila ng bigat ng desisyong ito, patuloy pa rin ang kanilang pagnanais na magkaroon ng tunay na kasagutan. Hangad lamang nila ang maunawaan kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang masayahing anak na laging nagpapasigla sa paligid. Sa panahong iyon, tila wala ng pag-asa ang pamilyang Matthews na makuha ang mga kasagutang kanilang hinahanap mula pa noong 1984. Ang pananatili sa Greeley ay naging labis na masakit para sa kanila. Sa kalaunan, nagretiro sina Jim at Gloria sa Costa Rica at lumipat naman si Jennifer sa Washington. Sumapit ang July 2019, halos 35 years matapos mawala si Jonelle nang walang bakas. Biglang nabuksan muli ang buong kaso. Habang naghahanda ang mga construction worker ng lupa sa isang liblib na bahagi ng Greeley, southeastern side ng Colorado, para sa paglalagay ng oil at gas pipeline, may natuklasan silang kakaiba. Bandang 4:50 p.m. noong Tuesday, July 23, habang marahan nilang hinuhukay ang lupa sa layong 15 miles mula sa dating bahay ni Jonelle, laking gulat nila nang matagpuan nila ang mga buto ng tao. Matapos ang karagdagang investigasyon at DNA testing, napag-alamang ang mga nahukay na buto ay kay Jonelle Matthews, ang 12 years old na batang babae na ang pagkawala ay nagpabago sa buong bayan ng Greeley noong mga panahong iyon. Hindi lamang nagbigay ng kapanatagan sa pamilyang Matthews ang pagkakadiskubre ng mga buto ni Jonelle, kundi tumulong din ito sa mga investigador na matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kahit pahalatang nabulok na ng husto ang katawan ni Jonelle matapos ang 30 years mula nang ito'y mailibing, malinaw na malinaw pa rin ang butas ng bala sa bahagi ng kanyang ulo. Sa muling pagbubukas ng investigasyon, bumalik sa Greeley ang kanyang mga magulang upang tuluyang ilibing si Jonelle sa kanyang sariling bayan. Para kina Jim at Gloria, ang pagkakatuklas sa mga buto ng kanilang anak ay nangangahulugang matagal na itong pumanaw. Sa loob ng buong 35 years na hindi sila tumigil sa pag-asang muling mabubuo ang kanilang pamilya. Gayunpaman, sa kabila ng mahigpit na katotohanan ito, hindi pa rin nila nakuha ang mga sagot sa kung ano talaga ang nangyari kay Jonelle ilang araw bago sumapit ang Pasko noong 1984. Noong September 13, 2019, inanunsyo ng Greeley Police Department na mayroon na silang itinuturing na person of interest sa kaso ng pagdukot at pagpatay kay Jonelle Matthews. Ang pinaghihinalaan ay si Steve Pankey, isang taong matagal na palang tahimik na minamanmana ng mga awtoridad. Hindi isang karaniwang dating residente ng Greeley si Steve Pankey. Siya ay kilala, may impluwensya, at may ambisyong politikal. Tumakbo siya bilang gobernador ng Idaho noong 2014 at 2018 at bilang lieutenant governor noong 2010. Maaaring mapaisip ang ilan kung paanong nasangkot ang isang politiko sa isang lumang kaso na halos 3 dekada na. Ngunit ang kasagutan ay mas nakakagulat pa kaysa inaasahan. Naugnay si Pankey sa lupang pinaghukayan ng mga labi ni Jonelle, ngunit agad niya itong itinanggi. Ayon sa kanya, pinagbintangan lamang siya ng mga pulis dahil sa personal na pag-ayaw sa kanya. Sinabi ni Pankey na, "I don't think they have a really good suspect and I'm somebody they don't like, so I think that's it." Isinagawa ang paghahalughog sa kanyang tahanan sa Twin Falls sa bisa ng search warrant mula sa Greeley Police Department sa paniniwalang siya ang may direktang kinalaman sa pagkawala at pagpatay kay Jonelle. Noong panahong iyon, nakatira si Pankey at ang kanyang dating asawa sa layong halos 2 milya mula sa tahanan ng pamilya Matthews. Matapos ang paghahalughog, sinabi ni Pankey na, 31 days ago they searched my house, took a whole bunch of stuff and I'm still at home, so obviously in all my stuff they found nothing connecting me to it. Ang tinutukoy niyang it ay ang kaso ni Jonelle.
Bukod dito, nagkusang loob si Panky na magbigay ng DNA sample sa mga awtoridad, isang hakbang na maaaring maging mahalaga sa hinaharap. Noong panahon ng pagkawala ni Jonelle, nagsilbi si Stephen Panky bilang youth pastor sa parehong simbahan na dinadaluhan ng pamilya Matthews tuwing linggo. Gayunpaman, itinanggi ni Panky na kilala niya ang pamilya at iginiit na nalaman lamang niya ang tungkol kay Jonelle nang marinig ang balita sa radyo ng kotse noong gabi ng December 26, matapos silang bumalik mula sa California. Ayon sa kanya, iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang pangalan ni Jonelle Matthews. Ngunit sa isang panayam sa Colorado Sun, salungat sa kanyang naunang pahayag, inamin ni Panky na siya nga ay dating youth pastor sa simbahan. Lalong nakakabigla nang aminin din niyang inakusahan siya ng pananakit ng babaeng tumutugtog ng piano sa parehong simbahan. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, lumalabas na personal niyang kilala ang pamilya Matthews at may connection siya sa kaso. Napatunayan rin na mismong si Panky ang lumapit sa mga awtoridad upang makipag-usap matapos ang pagkawala ni Jonelle. Ayon sa mga pulis, si Steve Panky ay paulit-ulit umanong nagpakita ng interes sa kaso sa loob ng maraming taon at minsan pa'y nasabi na may hawak siyang impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang magbigay ng anumang detalye maliban na lamang kung bibigyan siya ng immunity o proteksyon laban sa kaso. Noong unang mga araw ng investigasyon, may mga pagkakataong nakapagbahagi si Panky ng ilang impormasyon sa mga awtoridad. Isa sa mga bagay na kanyang nabanggit, na lubhang ikinagulat ng mga pulis, ay tungkol sa mga bakas ng paa sa niyebe sa labas ng bahay ng mga Matthews na di umano'y tinakpan gamit ang isang rake. Ang impormasyong ito ay hindi kailanman ibinunyag sa publiko, kaya't agad nagdulot ito ng suspetsa sa mga investigador na maaaring may alam si Panky na hindi alam ng iba. Subalit sa panahong iyon, kulang ang ebidensya upang ituring siyang pangunahing suspek. Ipinahayag din umano ni Panky na madalas niyang panoorin ang mga estudyanteng naglalakad pa uwi mula sa Franklin Middle School, ang parehong paaralan na pinapasukan nina Jonelle at ng kanyang kapatid. Ngunit giit ni Panky, nasa bahay lamang daw sila ng kanyang asawa noong gabi ng pagkawala ni Jonelle dahil sila raw ay nagpaplanong bumiyahe kinabukasan patungong Big Bear Lake sa California. Gayunpaman, nang magsimulang hindi tumugma ang ilang pahayag ni Panky tungkol sa nasabing biyahe, kabilang ang labis na detalye at ilang maling impormasyon, kinapanayam ng pulisya ang dati niyang asawa na si Angela Hicks. Ayon kay Angela, nagsimula raw talaga ang kanilang biyahe noong December 22, 1984. Hindi December 21 gaya ng sinabi ni Panky. Higit pa rito, inilahad ni Angela na ang biyahe ay hindi planado, kundi biglaan lamang. Pagbalik nila sa Greeley isang araw matapos ang Pasko, napansin ni Angela ang kakaibang interes ni Steve sa kaso ni Jonelle. Pilit daw siyang pinababasa ni Panky ng mga artikulo sa dyaryo ukol sa pagkawala ng bata. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula raw maghukay si Steve sa bakuran ng kanilang bahay, isang bagay na hindi niya kailanman ipinaliwanag kay Angela. Sa parehong linggo, isang sasakyang nakaimbak sa kanilang bakuran ang biglang nagliyab at tuluyang nasunog ng walang malinaw na dahilan. Noong 2008 naman, ang anak ni Steve Panky ay pinatay sa isang hindi inaasahang pangyayari. Naalala ni Angela na sa libing ng kanilang anak, nasabi ni Steve, "Sana hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ito dahil kay Jonelle Matthews." Sa oras na iyon, hindi niya gaanong pinansin ito. Iniisip na baka dala lamang ito ng matinding dalamhati ni Steve at hirap sa pagbuo ng maayos na pahayag. Isa pang nakakapukaw na detalye ayon kay Gretchen ay nang salakayin ng pulisya ang bahay ni Panky. Sinabi ni Panky na kinuha ng mga investigador ang isang DVD mula sa kanya at ang laman nito ay ang libing ng kanyang anak noong 2008. Nang tanungin siya kung bakit interesadong kunin ito ng mga detective, sinabi ni Panky na narinig niya umanong pinaniniwalaan ng mga pulis na may bahagi sa video kung saan sinasabi niyang, "Sana hindi ito nangyari sa anak ko dahil kay Jonelle Matthews." Mariin naman niyang itinanggi ito at sinabing hindi kailanman pumasok sa isip niya ang ganoong ideya at hindi niya raw kailanman nasabi ang ganoong bagay.
Bagamat hindi naging kapaki-pakinabang si Steve Pankey sa mga unang hakbang ng pulisya sa paghahanap kay Jonel, hindi niya kailanman tinalikuran ang pakikipag-ugnayan sa media. Sa paglipas ng panahon, at lalo na nang ituring siyang pangunahing suspek, mas naging aktibo pa siya sa pagbibigay ng panayam sa mga mamamahayag. Karamihan sa mga ito ay puno ng kontrobersya at mapanuligsang pahayag. Isa sa mga pinakatampok na panayam ay ang isang 51 minutes interview na ibinigay ni Pankey sa KTVB. Sa panayam na ito, nagsalita siya sa isang tila walang emosyon at casual na paraan habang nakasandig ang isang braso sa likod ng isang bench, isang kilos na itinuring ng marami bilang hindi naaangkop para sa isang taong iniimbestigahan sa karumal-dumal na pagpatay sa isang bata. Sa kanyang panayam, paulit-ulit na binanggit ni Steve Pankey ang kanyang pagiging homosexual, na tila ginagamit niyang depensa upang alisin ang hinala sa kanyang posibleng koneksyon sa pagkawala ni Jonel Matthews. Isa sa mga nakatawag pansing bahagi ng panayam ay nang tawagin niya ang kaso bilang isang murder kahit na sa loob ng 35 years ay hindi pa tiyak kung si Jonel ay pinatay. Isang pagkakamaling tiningnan ng ilan bilang hindi sinasadyang pag-amin. Ikinuwento rin ni Pankey na ang kanyang biyenan, na dating tagapangasiwa ng sementeryo, ay sinabihan umano ng isang pulis na kailangang ilibing ang isang bangkay at maaaring masangkot si Pankey rito. Sinabi niyang tinawagan niya ang kanyang abogado upang humingi ng payo, ngunit binalaan siya nito tungkol sa obstruction of justice. Dahil sa hindi magandang relasyon sa Greeley Police, lumapit si Pankey sa FBI sa Fort Collins. Sa kabila ng kanyang tila hayagang pagsasalita, nananatiling malabo sa mga awtoridad kung alin sa kanyang mga pahayag ang totoo at alin ang hindi. Ikinuwento ni Steve Pankey na nakipag-ugnayan siya sa FBI at nakausap si Special Agent Lyons. Ayon kay Pankey, sinabi niya sa ahente na nais niyang maiwasan ang anumang kasong obstruction of justice at gusto lang niyang hindi magkaproblema. Kinaumagahan, tinawagan siya muli ni Lyons at pinapunta siya sa Greeley Police Department para magkita. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Pankey na nakausap na niya ang kanyang abogado at nagbanta na kung magiging agresibo ang mga investigador, agad siyang kukuha ng legal na kinatawan. Ikinuwento rin niya na may nakausap umano siyang isang tao tungkol sa isang bangkay, bagamat walang binanggit na pangalan, kabilang na si Jonel Matthews, ngunit para sa kanya ay kahina-hinala ang usapan at hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang taong iyon. Sa kabuuan ng panayam, kapansin-pansin ang mga kahina-hinalang mahabang patlang sa pagsasalita ni Steve Pankey, na tila nawawala sa kanya ang susunod na bahagi ng kanyang kwento. Ipinahayag niya na naniniwala siyang isang pulis ang sangkot sa pagkawala ni Jonel Matthews at madalas niyang inuulit ang teoryang ito. Ayon kay Pankey, ang usapan nila ng kanyang biyenan ang siyang kabuuan lamang ng kanyang nalalaman tungkol sa kaso. Anya, "So I was thinking this is the end of it. There'll be no more." Naging aktibo rin si Pankey sa social media upang ipahayag ang kanyang mga reklamo laban sa Greeley Police Department. Inaakusahan niya ang mga pulis ng tangkang pagbibintang sa kanya sa pagpatay kay Jonel. Nang tanungin kung bakit nais niyang maresolba ang kaso ni Jonel, kapansin-pansin ang tono ng pagkabigo at pagkainis sa kanyang sagot. Sinabi niyang gusto niyang matapos na ito, hindi lamang para sa sariling katahimikan, kundi para rin sa pamilya ni Jonel. Nang tanungin pa siya kung nais din ba niyang malinis ang kanyang pangalan, sagot niya, "Oh, absolutely. Absolutely. Without a doubt." Matapos ang magulong panayam sa KTVB, nagpadala si Pankey ng isang pahayag sa istasyon upang linawin ang ilang paratang na lumabas sa panayam. Aniya, nais niyang magbigay ng mas malinaw na buod ng buong kaso mula sa kanyang pananaw. Sa kanyang pahayag, binanggit pa niya ang ilang tao na, ayon sa kanya, dapat isama sa investigasyon bilang mga posibleng person of interest. Kabilang dito si Russell Ross, ama ng kaibigan ni Jonel na naghatid sa kanya pauwi noong gabi ng pagkawala, si Greeley Mayor John Gates, si GPD Chief Mark Jones, at pati na rin ang sarili niya. Ayon pa sa kanya, peke raw ang ilang ebidensya laban sa kanya at sinisikap umano ng mga pulis na palabasin na siya ang may sala. Isa raw sa mga kasinungalingan ay ang nakasaad sa probable cause affidavit na ginagamit ng pulisya
upang halughugin ang kanyang bahay sa Twin Falls. Aniya, it states that I am associated with that property that she was found on where they're doing the gas drilling. I mean, that's a blatant lie. Sa maraming bahagi ng kanyang pahayag, tila ikinukwento ni Pankey ang sarili bilang isang biktima ng investigasyon. Maraming tagapanood at komentaryo ang nagsabing tila wala siyang empathy tuwing binabanggit niya si Jonelle. Noong October 2020, siya ay inaresto at kinasuhan ng kidnapping at murder. Ang kanyang unang paglilitis noong 2021 ay nauwi sa mistrial dahil hindi nagkasundo ang mga hurado. Nang lumabas ang pangalan niya bilang posibleng suspect sa pagkawala at pagpatay kay Jonelle Matthews, napansin ng ilang true crime podcasts na isa si Pankey sa kanilang mga Patreon subscribers. Ayon sa mga natuklasan, isa rin siya sa mga taga-suporta ng podcast na The Trail Went Cold, na unang tumalakay sa kaso ni Jonelle. Ang kanyang labis na interes sa kaso ay nagbigay ng mga pangamba tungkol sa kanyang tunay na motibo. Sa ikalawang paglilitis noong October 31, 2022, siya ay nahatulang guilty sa felony murder at second-degree kidnapping. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 20 years. Sa kasalukuyan, si Pankey ay nakakulong sa Arkansas Valley Correctional Facility sa Colorado at magiging kwalipikado para sa parol sa October 2040 kapag siya ay 89 years old na. Ang kaso ni Jonelle Matthews ay muling nagbigay liwanag sa mga hindi nalutas na kaso ng pagkawala ng mga bata at nagbigay ng katarungan sa kanyang pamilya matapos ang 3 dekada ng paghihintay.